Ay, magandang hapon no mga boss. Medyo maaga tayo ngayon. Umuulan kasi sa gabi. Oo, medyo magandang ano. Kaya ngayon na tayo magbablog. Anyway, anuhin natin no to si Senator Trillanes. Oo, content natin ulit siya. O mukhang buisit na eh. Mukhang buisit na at nagtataka pa kung ano nangyayari. No? Ano lang ho ito? 8 hours ago. Oh, at meron ho itong 80,792 views ha. Trillanes, pakakasuhan si Paulo Pulong. Oh, pakinggan natin ha. Inis na eh. Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, alam niyo, Senator Trillanes, hindi naman ho basta-basta itong tao na to. Panahon pa ho ni Digong, kasama ho ito ni Senadora Laila de Lima at saka nila Las Cañas, Mutabato, doon sa Blue Ribbon hearing na investigasyon nitong si Dick Gordon tungkol doon sa Davao Death Squad at tungkol sa Davao Mafia at saka doon sa Patuni Pulong sa likod. Talagang hindi huminto to. Ewan ko kung ano, nabuwisit na siguro eh. Kaya pangkin natin ang mga friend. itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking... Hindi pa ho ako nagbablog. Dating nasubaybay ako ng puto sa Senator Trillanes. Oo. Yun nga, ini-expose niya yung Davao Mafia tsaka yung Davao Death Squad na nagkaikot-ikot naman doon sa Senado na walang nangyari, and the rest is history. Nagka-leche-leche na, no? Halaga na involved sa corruption dyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So anong klaseng, yan? Investigative body yan. Ngayon, sa kasalukuyan, ako, in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation. Visit na eh. Visit na talaga siya eh. Pinatawag, hindi sumipot. Gano'n na lang, wala na. Oh. Sa sarili niyang kapasidad, private capacity niya mga boss, nagkakandak siya ng sarili. Noong pa naman yan, kasama nga niya si Senadora Laila de Lima, mga testigo nila, yung mga mismo tauhan ni Digong, sa death squad, sila Mutabato, saka sila Las Cañas, umaamin na sila kung ilan na napatay nila, kung pati nga hanggang ngayon, talagang grabe ho itong sindikato na to. Hanggang ngayon, no, nakakapit pa rin sa yung Sara Duterte dapat impeach na yan eh. Kaso nga ay Senado inimpeach na ng Kongreso, yung Senado talaga namang Diyos ko. Tuloy. Against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Kaya ko nga, ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have a right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yon. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya niyong gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So, should we expect you, Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipa-file ito. So, kung pinapaspasan na namin to, marami kasi ito eh. At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion
Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titingnan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip dun sa distrito ni Pulong Duterte. What Yun do you yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that? Mahihiwagaan na talaga eh. Kaya sino pa hindi mahihiwagaan? Nakampating. Nag-iimbestiga kayo ng korupsyon. Ang iniimbestiga nyo, yung mga ngayong panahon ni, korupsyon ng panahon ni Digong, grabe. Di ba? Sino hindi mahihiwagaan? Sige nga ako, nahihiwagaan ako dito eh. Ilang beses na nag-file ng kaso si Senator Trillanes kay si Bongo. O liwa-liwanag na kaso. Hanggang ngayon, hindi yata umuusad eh. Pinasagot na ba si Bongo? Kasi di ba, pag nag-file ka ng kaso sa isang tao, ilang aralin na, tapos pasagutin mo yung pinailan ng kaso, tapos makakita ka na kung gusto mong dismissin o whatsoever. Wala eh. Kaya buwisit na si Senator Trillanes pakinggan nyo. Senator Trillanes. Is either takot or kakampi nila. Okay. Nabanggit niyo po unang-una na, of course, si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi Okay. nasa records naman na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yon. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito eh. Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yan naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH. Bakit hindi sila pumupunta doon? Eto si Senator Trillanes. Ito lang gagawin nilang guide eh. Maski na sabihin natin hindi pa Francis Senator Trillanes, yung sinasabi lang nito, pupuntahan nila na matutumbok na nila eh. Kaso kung saan nga nag-iimbestiga, etong mga kung ano-ano, etong ICI na to, kung ano-ano to. Tuloy-tuloy. Galit na si Senator eh. Diba? Opo, ito po bang sinasabing mga rocknetting scam during the Duterte admin? Yan. Sinisilip nyo rin ho ba ito at iniimbestigahan ninyo on your personal capacity? Yes, kaso inuuna ko tong 51 billion. Okay. At ang ang sa pagkakaalam ko ay na-file na yan sila ng kaso. At least yung ombudsman, hinahanap na yan. Tapos na-freeze na rin yung assets ni Eric Yap. And by the way, hindi lang si Eric Yap yan. Ang kapartner niya dyan sa mga anomalyang yan ay si Pulong. Kasi alam ng mga taga-kongreso na tao lang ni Pulong si Eric Yap na ginawang appropriations committee. Mantakin mo, yung Eric Yap, sobrang karami rin may plano rin yata ang puta na yan, may helicopter rin, dami sobrang dami pera, tao lang ni Pulong yan. Di ba? Maski yung yung Cabral na yan, tauhan lang din yan. Ito pang yung maraming sasakyan na nakakulong na ngayon, yung mag-asawa, Diskaya, tao rin yan. Kibuloy nga, kita mo nung nakakulong, kay Duterte na lahat nakapangalan, administrador na si Duterte na lahat ng kayamanan daw ni itong si appointed son. Pero kung talagang didiinan, talagang tumbok na kagaya ni Senator Trillanes, tumbok na ba't ayaw siyang tulungan kaya buisit na mo. Kaya yan ang sitwasyon dyan. So, partnership yan. Kumbaga, yan po ang kailangan nating patunayan, yung relationship between Pulong Duterte. Kasi pag si Pulong, mga pre, nasa lakot, wala namang immunity from suit si Pulong.
O hindi naman impeachable, ano ba si Pulong? Hindi naman yata. Hindi kagaya ni Saya, di impeachable siya, di ba? O si Pulong yata, hindi naman impeachable yung mga yan eh. Impeachable ba sila? Pwede naman sila kasuhan eh. Diba si Tevez natanggal? O hindi naman impeach, natanggal sa ano, tinanggal ng Kongreso. O, di ba? O, ganun din si ano to? Congressman Halusos, ganun din. O, di ba? O, And Congressman Eric Yap. But as far as I know, and correct me if I'm wrong po, Senator Trillanes, ito po, nakapag-file na po kayo ng kaso against Senator Bongo and former President Digong Duterte in relation to the billions of pesos of projects that were awarded to the construction company po ng mga kaanak ni Senator Go. Is that correct? Yes, Okay. na-file na natin. Kasi nga hindi gumagalaw itong ICI eh. Ano na Ako pong, na lang mismo. ano na pong estado noon na Senator Sunny? hindi gumagalaw yung ICI. Ako na mismo. Pinail niya sa ombudsman, ha? Ano yung status, Senator Sunny? Tignan mo sagot niya. I would like to believe na nagsisimula na yung fact-finding I would like to believe na nagsisimula na yung fact-finding. Hindi pa rin niya sigurado na baka ang sabi niya, di ba? I would like to believe na nagsisimula na yung fact-finding ng ombudsman. Sunny Trillanes, siya rin na nagsabi na inoopera na siya ni Bongo na 1 billion, tumahimik ka na. Hindi niya tinanggap. Sabi niya yan, di ba? May offer na sa kanya na 1 billion. Hindi niya tinanggap. Si Sunny Trillanes yun. Paano kung yung ibang sa biyernes dyan, 1 billion na to, boy? Walang kapagod-pagod, di ba? Tuloy. phase ng Office of the Ombudsman. Kasi matagal ko nang na-submit yan, dapat pinapaspasan nila kasi ito napaka-obvious po na ito. Matagal na nang na-submit yung kaso kay Bongo, dapat pinapaspasan na nila. Napaka-obvious na ito. Totoo naman, di ba? Ito sa paliwanag ni Sunny Trillanes. Pasasagutin lang si Bongo eh. Tapos didesisyon na nila eh. Kung ano di ba? Plunder din yata ito eh. Itong kaso ni Bongo, biruin nyo, 7 billion pesos worth of projects ang inaward sa tatay at 7 billion worth of projects inaward sa tatay ni Bongo. Puta na, sabi ni Bongo, wala ko alam, di ko alam yan. Putang ina. Ay nako. Paniniwalaan ba ng korte yan? kapatid niya na maliwanag yan sa ating batas na bawal. Bawal magkaroon ng kontrata sa nasasakupan mong teritoryo. Siya, senador siya at special assistant to the president na buong Pilipinas yung sakop nila. Hindi pwede kang makakuha ng kontrata within 4th degree of consanguinity and affinity. Kaya kung ikaw ay senador, wala ka dapat kontraktor na kapatid at tatay. Ang advice mo sa kanila, kung sila ay may ganyang klaseng trabaho, doon sila sa private sector magtrabaho. Kasi merong conflict. Ito, 200 contracts ang inaward. Ano ba bang kailangan natin pag-isipan dito? Ito yung mga dapat. Ombudsman! Ano ba raw kailangan nyo pag-isipan? 200 contracts ang inaward. At saka yun nga, di ba? Dumidikit itong Bongo na to, yung construction nila, kay Diskaya, di ba? Si Diskaya, pero ito si Bongo, hindi pa rin yata nagagalaw yung mga construction nito. Tangina, kaya galit na si Sunny Trillanes, sino matutuwa? Unang nakukulong. Pero, yun ang mahiwaga eh. Yun, di ba? mahiwagaan pa. Anong ginagawa nitong mga ito? Now, Senator Sunny, nakuha namin itong list ng umano'y DPWH leaks kung saan nakalista. Nahihiwagaan na si Sunny Trillanes. Oo, ito kayo. Paano nga di kayo mahihiwaga? Yung kapartner niya na si Iskaya, nakakulong na yung mag-asawa, si Bongo, panay pa, ang ano ko ay malasakit sa bayan, magsilbi. Ako si Mr. Malasakit. Tanginag yan, ano ba yan? Wala akong alam dyan. Kung ano, di pa kulong nyo. Ako magkakaso sa pamilya ko. Kung ano, drama ang ginawa ni Bongo. Hindi ginagalaw eh. At ang minamalas-malas pa, si Bato natimbrehan pa. Kaya hindi na makita si Bato.
Si Bongo, medyo may sabit pa rin sa ICC, di ba? Ano ba yan? Lapit na matapos termino mo, His Excellency. Paano ba yan? As a 2020 proponent sa DPWH budget proposal sa NEP, itong si Congressman Paulo Duterte. The total reached 764 million pesos, which is far from the 51 billion peso insertion allegations. What can you say about this po? Yan. Yan kasi yung sa NEP. At yung sinasabi natin dito, yung insertion sa GAB, sa General Appropriations Bill, yung sa House. Okay. Si Senator Trillanes, katagal ho senador nito. Alam na alam nito ang galawan sa loob ng Senado. Oh, hindi ho ito parang si Libiste na kung ano-ano lang din ang inaano. Ito hindi ho ito, matagal ho ito. Katagal ho senador nitong si Sonny Trillanes. Di ba? Tapos eventually sa BICAM. May proseso po yan eh. Oo. Yung mga sinasabi nila ngayong DPWH leaks na yan, yan po yung sa National Expenditure Program. Okay. Requests. Kita nyo, Oo. Anong taon po yan? 2020. Baka 2020. Biruin nyo, doon nagsimula. Pero nung nasa House na, lumobo ng bilyon-bilyon na yan. Kaya nga, pag tinotal mo, 2020 to 2022, doon sa distrito ni Pulong, maliwanag mo naman yun eh. Oo. Makukuha natin yan sa DPWH, saka sa DBM, kung magkano ang na-allocate na pondo ng gobyerno sa distrito ni Pulong from 2020 to 2022. Pag tinotal mo yan, 51 billion po. At kinumpirma na nga ni hindi lang ng dokumento, pati mismo si Jose Cabral. Oo. At si Pulong mismo, umamin siya. 49 billion daw. Well, speaking of Yusek Cabral po, kasi syempre pinag-uus... Wala ho talaga. Tansya ko malabo talaga. Magkaroon ng ng hustisya. Kung buti nga si Digong pinadala na rin, kung hindi lalong magulo eh. O yun lang medyo nakakatuwa dito dahil talagang itinuluyan si Digong na ibigay na doon dahil kung dito nga lang wala makapagsampa ng kaso kay Digong eh. Di ba? Tinatawag sa Senado, pinatawag sa Kongreso. Di ba? Ang tagal ko nang pumapatay ng tao, hindi niyo pa ako kinakasuhan. Ganun ang daldal ni Digong, di ba? Kaya binigyan niya siya sa... Di ba? Pero si Bato, natimbre yan si Bato. Tuloy. Ito kayo. Usapan itong files na hawak ni Congressman Leandro Leviste. And I'm sure you are monitoring this. Ano ho ba ang masasabi nyo dito at ano ba ang silbi nitong listahan na ito? Yan na po ang sinasabi ko. Yung listahan na yan, guide lang yan. Okay. Pero ang dami mo pang kailangan ng mga dokumento para makabuild ka ng kaso. Ang sinasabi ko, what we have now, yung na-file ko kay Bongo, kumpleto na yung dokumento, mga kontrata ng tatay niya na napirmahan, ng tatay at kapatid niya, nung mayor si Duterte, siya yung executive assistant, nung presidente si Duterte, na siya yung special assistant to the president. Hanggang nung senador siya. Maliwanag na po yun. Na-build na yung case. Ito, insinuation, chismis pa lang yung ginagawa ng big deal ng nito ni Congressman Libiste sa media. Kagat na kagat naman kayo. Ito buo na eh. Itong kay Pulong. Yung Libiste, kalat na kalat yung ni Libiste na wala namang etong sabi niya nga, etong kay Pulong, buo na to. Ba't hindi ina-actionan to? Galit na siya. Yung kay Libiste, kalat na, mayat-maya, nakainatanda yung mukha ni Libiste. Ini-interview siya, ano siya sabi. Para lang din si Meow Meow eh. Tuloy. Buo na rin. 51 billion. Saan mo sisiksik yung 51 billion peso sa isang distrito? Yun na lang common sense. Kaya, yun na nga. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Well, up to now po, hindi kayo convinced. Galit na. Kung itong dalawang kaso na ito, na napaka-obvious, hindi nyo maimbestigahan, magsara na kayo. Galit na. Hindi naman kasi siya tanga. At saka yan nga, hindi lang naman siya ang bumubuo niya mga dokumento na yan. Mataki mo, ganyan kakapal yung daladala niya para isubmit ipapasa mo sa ombudsman. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin.
Ewan. Bagay, si Bantag nga, di mahuli. Tuloy. Sido na nagagawa ng ICI ang kanyang trabaho. Right from the get-go, yun ang inaantay ko. Kasi, di ba, dapat magsisimula ka. Kailan ba ito nagsimula? Dapat yung investigasyon nila kung kailan ito yung ganitong practice nagsimula. Nagsimula nung panahon ni Duterte. Oo. O, inamin nila Diskaya, lumago yung kanilang Alam niya kung kailan nagsimula. Senador nga ako siya ng Pilipinas Tsaka yan, Duterte na yan, hindi pa yan presidente. Hindi pa, umpisa pa lang yan. Dala-dala na nga nila sila Diskaya sa Matabato, sa Senado. At tinaano na biniimbestigahan na yung patayan sa Davao na wala naman nangyari. Parang dinribble-dribble na nila Gordon doon sa walang nangyari. Parmali, asan na, wala Korupsyon ang iniimbestigahan ng gobyerno ni Excellency. Ang korupsyon, yun nga yung nangyadaang, ano ba yan? Pinagmumura ka na, lahat na. Pinapapatay ka na. Tapos iniimbestigahan ninyo, yung panahon ninyo dito. Tsaka nauto, His Excellency, doon muna, tama sinasabi ni Senator Trillanes, 51 billion. Iniimbestigahan ninyo Agaya si Diskaya na yan. Wala pa bang bilyon yata yung kwentahan dyan. Sinasaldi ko na yan. Tsaka na yan kumbaga sa piyesa lang yan sa chess Sabi nga si Diskaya, sabihin mo na, Bishop, si lintik na Bongo, si isa, Haldico. Sabihin mo na, siya ang rook, siya ang ganito. Pero yung king, sabagay yung king nakakulong na. Pero ito, yung mga mga piyesa ni Digong na mga anak niya, andyan ang lalaki. Ang lalaki ng perang nasa hawak nila ngayon kung saan. Tsaka yung kingdom, dapat imbestigahan yung kingdom. Buririin na lahat yung kung ano laman ng kingdom na yun. Siguradong malamang sa alamang maraming kahindik-hindik na lalabas dun. Oo. Tuloy. negosyo simula nung late 2016 hanggang 2022. 2017, ito yung daang bilyon yung nakuha nilang mga proyekto. Sino ang nagtalaga sa kanya dyan? Ang nag-elevate sa kanya, di ba? Itong Yusek Bernardo na to, na-appoint ito na Yusek nung panahon ni Duterte. Sino nag-recommenda sa kanya dyan? Si Bongo. Di ba? Anong lumalabas? Anong ginawa nitong ICI? Nag-imbestiga sila na yung Marcos administration lang. Bakit? Di ba? Paano mo ngayon makuha kung saan ito nanggaling? O si Yusek Cabral. Buong kabuuan ng Duterte administration, diyan talagang lumawak yung influensya niyan. Diyan naging notorious yan. So dapat doon nila sinimulan. Kasi hindi Kung ano na lang. Di ba? Mas inuna pa yung mga kaalyado ng Marcos administration. Yun nakakaduda naman yun. Kagaya po ninyo ay marami po tayong katanungan pero aabangan po namin ang inyong mga susunod na pasabog kagaya ng iniimbestigahan nyo by January 2026. Maraming salamat po, former Senator Sonny Trillanes. Marami po tayong intayin talaga itong taon ng 2026. Kung may mangyayari ang bigat po kasi talaga. Nagtataka na si Senator Trillanes kompleto na yung niya, dokumentado na yung kay Bongo. Idala sa ombudsman, ano na. Hindi naman tayo nakakapagtaka talaga. Si Bantag nga lang, di mauli-uli. Puro alam na namin, tukoy na namin kung nasaan, diba? Pero hindi naman mauli-uli. Bakit? Ilimpak-limpak yung intelligence pa na yan. Bilyon-bilyon ng intelligence pa ng mga anak ng pati. DOJ Secretary pa si Rimulya Siya pa nga tinuturong mastermind ni itong si Bantag di ba? Tapos wala, buisit na si Senator Trillanes di ba? Nahihiwagaan na siya, nagtataka na siya magpapile na naman siya ngayon. January, sabi niya, papailan niya si Pulong. Yung Pulong na yan, pag yan ay nasa likwat, makikita natin kung ano tattoo niya sa likod. Noong panahon na yun, di ba?
Oh. Wala. Ang lambot nila pagdating sa Duterte. Oh. Ang lambot, malambot na malambot. Ay, nako. Pinagmumura na si His Excellency, wala pa rin. Hindi, yung pinailan disbarment case, wala rin. Wala talagang ano. Ay, nako. Natawa ko dito mga preno. Duterte legacy, ang build. Ito talaga ang matibay ang pagkakagawa. Ito. Loko-loko to eh. Ayan. Kita niyo yung mukha. Ayan. Ayun si Sayad oh. Tapos eto na siya ngayon. Tapos eto si si Kitty. Tapos ayan na siya ngayon oh. Nakikita niyo oh. Build oh. Kapakit pala ni Kitty no. Kamukha ni Digong. Oh, ngayon ganda-ganda na siya oh. Build. Sigurado matibay daw pagkakagawa niyan. Ayun si Sayad oh. Oh, ngayon na siya oh. Mukhang marami ring nilitokit ka na kay Sayad no. Oh. Oh, mukhang marami ring niritoke, oh. Pero mas marami talaga dito kay Kiti-Kiti. No, mga friend? Kaya nang yan, oh. Ito, pang pag-good vibes lang, ho. Mamaya na ho tayo mag-collab. Oh. Pwede na yun. Natuwa lang ako dito, eh. Pang pag-good vibes. Huwag seryosohin, sabi. Oh, pakinggan nyo, Naniniwala tayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may Pag-asa, habang may buhay, may pag-asa, habang may buhay, may pag-asa. pagsubok. Dahil tayo katiwala ng Diyos, binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya po doon sa pagsubok na yon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay ay mayroong, habang may buhay mayroong, Pagsubok, habang may buhay may pagsubok, pagbangon. Huwag niyong hayaan na kapag meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. Kailangan meron tayong pagsumikap na pagtsatsagaan natin yung ating mga pagsubok na pinagdaraanan. At kapag merong pagsubok at merong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay, na habang may buhay, may pagbangon, habang may buhay, may pagbangon. pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmumula kay Jesus lamang sa ating mahal kong Jesus Nazareno. Dahil doon, kapag naunawaan natin itong mga bagay na ito, na habang may buhay, may pagsubok, may pagbangon at may pag-ibig na nagmumula lamang kay Jesus, saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may Pagsubok, pagsubok. pagsubok. Tandyan ko sa katatawa ko doon, oo. Oo. Nag-ikot na haba doon sila yung pare. Haba may buhay. Pagsubok! Tinakot na yung pare. Pagsubok, oh. Tamo na, sabi. Mag-collab na po tayo, mga boss. Oo. Mario Joseph, oh. Ano ba yan? Nagpapakahirap na Senator Trillanes. Siya na mismo nag-iimbestiga. Hindi lang naman siya mag-isa yan. Kasama niya ho siguro yung mga kagrupo niya sa Magdalo. Mga PMAyer ho yan. Hindi naman ho yan mga engot, no? Nakagaya ng ibang PMAyer na nagsisilbi sila sa mga kampon ni Duterte, no? Mukhang, pero umasa tayo na itong 2026, magkakatotoo na yung pangako na may mga kukulong na mga mandarambong na mga politiko, Sa ngayon, wala pa eh, 'di ba? Nagtago na yung si Saldico. Si Harry Shoke naman hindi rin mapauwi-pauwi. Nakulong si Tebes, 'di ba? Si Tebes pa lang yata, 'di ba? Sino pa? Si Bato naman natimbrihan na, nagtatago na rin, 'di ba? Ewan ko. Mga friend, Grabe ho nangyayari sa Pilipinas. Sakit isipin, mga friend. Sa yaman ng Pilipinas, putang ina. Saldico, merong basement na 5 palapag, taguan lang ng pera. Cabral, 20 bilyon pala ang pera niyan. Tumalon lang sa bangin. Putang ina, yun pa. Martin Romualdez,
Ano pa? Diskaya. Puta, ilan pa lang yan. O tayo na, puro Eric Yap, Guardiola. Putang ina. Ha? Kumpara mo yan kay La Duterte, wala yan ha. 51 billion na agad, kay Pulong pa lang, wala pa yung kay Sayad. Oh, yung pang sa tatay niya. Yung pang kay, eto, si Bongo. Putang ina. Halos ang pera ng Pilipinas, dito pala sinasabi ko, pag nakuha lahat ang ano niyan, yung SALN kasi, yung SALN, ginagago na, o, Escudero, makakuha ho yung SALN lang, SALN na pinagbibigay nila, imbestigahan lahat na sobra sa SALN, kuhanin, ibigay, wala akong mahirap na Pilipino. Ha? Kasi nagdiga sila ng ganung mga klaseng SALN, di ba? Puta, karaming kwarta, putang ina. Yun lang sinosoli na daan-daang milyon, oh. Nila Hernandez, Alcantara, to, Bernardo, meron pa isa yung babae, 15 milyon daw ang kanyang nakurako. Puta, karaming pera, putang ina yan. Tapos makikita mo yung mga taga Davao na doon na natulog sa pila para mauna sila sa pamaskong handog na ibibigay ng pamilya ng mga halimaw na 200 at saka konting bigas at saka grocery. Doon na natulog. 45,000 na tao raw yung pumila ron. Tangin naman, takin mo yun. Para makahipo sila ng 200 tsaka bigas at saka konting dilata. Utang inang, ewan ko na. Lord! Magkulab na tayo mga friend. Hay nako, PBBM. Sana His Excellency, matapos mo to. Hindi baling yung iba nasa laya pa. Basta importante, madispatcha mo ng itong gobyerno mo yung mga gustong magpapatay sa'yo. At pahuhukay yung tatay mo. Hindi ka bibiruin yan. Pahuhukay yung tatay mo. Tapatapon ni Sara sa West Philippine Sea. Kalat ni Baya, shout out. Kalat niyo. May vlog si Enzo Recto. O kita mo na kasani negative 3 nya sa survey pa lang ligwak na si paring Blenglong. Wala na kay Sweetie ang pagka-presidente sa 2028. Patay tayo dyan, kalat ni. Yan kasi pipitsugin diploma sa social studies lang ang hawak niya. Hawak kaya nga at ligwak na si paring Blenglong. Yari ka boy kay Sweetie, wasak ang tumbong mo, patay tayo dyan, kalat ni kay. Hindi, siguro naman His Excellency, success, sitwasyon ngayon, puta. You have the power. Sabi nga, martial law mo na. Anong ginagawa ni Gibo Teodoro, siya Department of National Defense, at saka si Browner. Kung maniwalang ayaw na sa'yo ng tao, kung ayaw sa'yo ng tao, di pinipol power ka ng tuluyan at inipo na si Sayad, di ba? Kung maniwala dyan kay Tikya, survey. Kalat niyo. Dapat naman talaga sa isang presidente ay may pinag-aralan, matalino, tuso, decisive, at may bayag. Ang problema, kahit isa dito ay wala si paring Blenglong. Wala talaga ito. Yari siya sa mga Wibulong Brigade. Maghapon siyang uutuin ng mga ito hanggang sa maligwak siya. Isip-isip naman, mga butante, kung hindi yari tayo dito. Huwag tayong bumoto ng tanga at bobong presidente. Lalo na ang may hawak ng diploma in social studies. Patay tayo dyan, kalat ni. Hindi makakalimutan yan. Pero pangarap naman niya maging rockstar. Tsaka astronaut. Forming Peña, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Nakadismaya na si BBM. Walang pangil, weak leader talaga. Ina-appoint niya pati puro DDS. Kumilos ka naman, mahal na Pangulo. Panagutin mo, dapat panagutin at ipakulong. Martial law mo na, friend. Temporary martial law lang.
Ang dami kasing pwedeng kuning advisor, my boss. His Excellency. Andiyan sila Secretary Laila de Lima, putya, andiyan si ang daming magagaling. Justice Carpio, taga Davao pa yun, di ba? Good evening, Kasani. Nax, early bird tayo ngayon. Mas early bird ako ngayon, kalat ni, oo. Ganun pa man, bayagin mo sila ng bayagin mo sila, Kasani, sabi niya. God bless your family. God bless, kalat ni. Kalat ni ulit, mabuhay ang mga naka-score ng negative 3. Mabuhay kayo. Nagwagi na naman ang mga Wibulong Brigade. Nya. Tutuntua ka talaga, kalat niya. Happy birthday, Boss Jan. Hope you had a good time. Regards. Si Jan Dimango. Pogi nung apo nun eh. Shelly Jason, shout out. Dapat itigil niya survey na yan, Karox. Hindi naman yan kapani-paniwala. Puro kasi daldal. Wala naman sa gawa ang kampo ni BBM. Ay nako, panay pa interview kasi. Tatay tayo dyan. Cons, shout out. Ang Rimulya Brothers, namumuliti ka. Parang may plano mag-run si John Vic as President of the Philippines. Todas, mother, pati daughter. Oy, salamat, friend Jan Dimango ha. Nagpakulay siya Jan Dimango ulit Ang laki kasi ng anyway. Sa mga DDS loyalista at mga panatiko Duterte, Marcos, Romualdez, mga panatiko ng mga DDS loyalista at mga panatiko ng Duterte, Marcos, Romualdez at mga political dynasties lang ba ang alam ninyong magsasalba sa bayan? Nakita na natin na ang mga pangalan ng mga ito ay halos higit na sa kalahating siglo na nasa kapangyarihan. Umangat ba ang Pilipinas? Umangat. Lumubog nga po rin. Meron ba tayong pagpipilian? Marami. 120 million Pilipinos at kahit papaano may namumukod tanging makabayan. Kakayahan, may maliwanag na bisyon at di matatawarang integridad sa patuloy nating pagtangkilik sa mga political dynasties na mga ito, lalong nalubog at naungusan na ang ating karatig na bansa. Tandaan ninyo na ang demonyo ay master of deception. Totoo yan, doble kara, isang muka na napapakita ng kahangahangang kalinisan at pagkatao na aakit sa simpatya mo. At ang isang mukha naman ay nagtatago sa demonyong pag-uugali at gagamit ng ibang tao para isakatuparan ang masamang kahangarin na hindi siya lantarang mahuhuli. Their demeanors and demonic past says it all, lalo na ang mga traidor at demonyong mga dutais. Totoo naman Jan Dimango ulit Who is this Tikya anyway? Ano daw siya, political analyst daw siya ni Duterte. She is just a Duterte's enablers. And her statement has no bearing at all. She is not serving the interest of the Filipino but the emissary of Satan's, the Dutaes. Talaga lang, friend. Parang may sayad dun, Ano yan friend Jan? Yan si Tikya. Si Tikya na yan, tsaka si... maganda magdebate yan. Si Tikya, si Topacio, si Rodriguez, sino pa? Si Miao Miao, sino pa? Si Toron, yung magaling na abogado, si Toron. Magaling. Pag yan na nagdebate, huwag na tayong manood. At least may nag-file ng sa mga demonyo na yan na kaso kesa naman sa wala. Pag may tiyaga, may nilaga. Sige lang, Central Llanes at Makabayan Black, file lang kayo ng kaso sa mga yan. May awa din ng Diyos at makakamit din ng mga Pilipino ang katarungan dahil sa inyong paninindigan at sa katotohanan. Totoo yan. Ang problema, ayaw umusad sa ombudsman, na DOJ, tapos papasa sa Sandigan Bayan,
Ay, nako, ewan. Shirley J. Sir ulit. Mahirap talagang may makulong sa magnanakaw na panahon ngayon kasi halos lahat ang nakaupo sa gobyerno ay mga tiwali, mga magkakasabwat. Halos ang tinamaan ng mga intik, puro kuda. Pare-parehas lang naman sila. Totoo yan, Shirley ka, ha? Con, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Sabi ni Conso, makulit ang kasaysayan na may makulo. Maulit ang kasaysayan na may makukulong na presidente ng Pinas. After 2028, ang magpapabagsak sa kanya, ang Rimulya brothers, both are traditional politician. Patay. Malayo yan, ha? Librado Ludovico. Blessed morning, Karoks and Tor Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Lintik na survey yan. Pangulo lang yan. Sa tao, talo. Panggulo lang yan. Sa tao, lalo na sa mga tanganisim. Susunod lang yan sa survey. Kakapal din ng mukha ng mga survey firm na to. Yun nga eh. Ha? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, ha. Oy, thank you, ha, sa pa-Christmas, ha. Friend Jane Labaynas, thank you rin sa pa-Christmas. Sam AJ, Karoks, basta ako, ayaw ko sa Princess of Hell. Totoo. Jokeano, shout out, ha. Pag may napakulong na si BBM, baka tumaas pa siya sa survey. Eh, si Tika, didilis yan. Nga. Jokeano nito. Di naman totoo yung si Donya Buding ang tanong, magkano kaya? O, diba? Lalaki yan. Crisop, shout out. Ano ba ang ninanarate kay Baliw Lustay? Wala namang gawa yan ever since maging BP. Manira at manira lang. Binabayaran DDS. Survey, Money Talks. Totoo yan. Rodelia Alpilor. Ala, Sir Rox, kasalanan ng mga kabinete ni BBM. Kasalanan ng mga kabinete ni BBM yan. Kasi puro salita, di man natupad ang mga sinasabi ni Boying na may makukulong nitong December 15. Asan? Maliban kay Diskaya, si Boying at John Vic, silang magpapahamak kay BBM. Kakadismaya. Halata sila lalo na tungkol sa pagkapatay ni Cabral. Pasasaan pa, lilitaw din ang totoong nangyari kay Cabral. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Ha? Wala po. Shout out. Good evening po, sir. Baka po hawak rin po ng mga Duterte ang mga survey na yan. DDS din ang survey na kumbaga. Totoo. 3J Shop, shout out. Ay, di nga ba? Tignan mo nga kung mag-explain itong si Tikya. Kakagigil. Mary Lebron, shout out, ha. Good evening, Sir Rox. No escaping ad, sabi niya. Ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out, mga friend. Analisa Apolinar, shout out, ha. Sabi niya. Ha? Naku, Sir Rox. Mahabag yung langit naman talaga, ano po? Ito na naman tayo. Ako po, Sir Rox. Isa lang po ang masasabi ko po dyan sa mga pasurvey-survey na yan. Una, wala po akong tiwala po dyan sa ginagapang at bayad na survey na yan. Sa totoo lang po, ano po, itong kasumpa-sumpa pong galit at suklam ng taong bayan kay Tuliling Sayad. Tapos ubod po ng taas ang rating sa survey. Ano kayo mga hilo? Yun nga eh, ha? Pero nakakahilo talaga pag medyo milyon na ng bayaran eh. Wag naman po pati kami gagawin pa ninyong pulpol at abnormal. Ano po? Maitulog tiya dili. Kung kayo po talagang kapit to ko diyan sa reyna ng pinakahalimaw sa kasaysayan, ha? Kayo lang po yun. Dahil kayo po mga bayad at yung pong walang duda. Huwag na po tayong maglokohan, mga sir, ano po. Di ko po alam saan po kayo mga humuhugot ng kapal na mukha at tibay po na sikmura. Sa pera nga, nasisira.
para papaniwalain po at linlangin na naman ang taong bayan sa mga survey ninyo na ang mga tinatanong nyo lang puro mga didili shit. Totoo. O di natural po, pasok sa mga ninyo survey nyo. Kung talagang dadaanin po sa legal na proseso mga sir, huwag po tayong maglukuhan. Kung papipiliin po ang mas nakararami, kakain po ng alikabok yung bata nyo mga sir, ha? Baka kung si Pogong Biyahero versus Tuliling Sayad, malamang si Rox. Pogong Biyahero. Iisa lang po ang ibig sabihin niyang mga palipad hangin ng mga survey po na yan, si Rox. O edi, as usual po, same technique. Nakakamada na ulit po ang magic makina ni Kwagong Luwa Mata na si Comelec Disgrasya. At yun po ang sigurado po, si Rox. Sa bilyong-bilyong galawan po, si Rox. Wala pong imposible at magic na di mangyayari. Totoo yan, friend, ha? Pero ako po, si Rox, payo ko lang po dito kay Madam Tuliling Sayad. Libre naman po talaga ang mga harap. Totoo. Pero kahit managinip ka po ng nakadilat at luwa ang iyong mata, dalawang mata, palagi ko, Madam, gangdiyan ka na lang po sa panaginip mo po, dahil sukang-suka na po at sobra na pong sumusumpa na po sa galit at yamot ang ating mga kababayan sa sobrang talamak, nakawan at kaguluhan. Tas ikaw ang papalit. Naku, Madam Sayad, maghulos dili ka po kung meron man pong gusto ang taong bayan na uupo at papalit kay Puting. Hindi po mangyayari na ikaw po ang pipiliin at para maging reyna ng palasyo. Anong kala mo? Basta nakatakbo yan, Prince Ervin ka, tapos ng Pilipinas. Yari na. Pag nakatakbo yan, yari na. Bakit di mo po subukan kaya na ikaw mamundok na lang, Madam, ha? Kasi mas doon ka po nababagay. Pero para maging isang presidente ka, naku po, sumpa ng 10 demonyo, Madam. Yun nga no way. Ikaw pa rin lang, wag na toy. Kutakot-takot na anomalya mo, di mo nga masagot, tas gusto mo pang maging reyna. Yun nga leche itong ating pong si Kulaoy Kuting Xerox. Pag ito po, hindi bumitiw sa Chiwari-Wariwap at Sulsul Brigade, talagang sa kangkungan po talaga pupulutin dahil po sa kanyang sobrang pagtitiwala at pakikinig po sa mga sulsul at bulong ng mga Bisaklat Brigade. Nagka-leche-leche na po talaga ang kanyang pamumuno at mundo na ubod po ng gulo. Nako, Xerox, kapag po siya di tumino at tumayo sa sarili niyang mga paa at gawin po dapat ang tama, ang sa kanya po sigurong magiging ending, Xerox, mas malupit po sa lihim na itim sa ng gilid na bangin. Sa gilid ng bangin, totoo yan. Piyadeli ka, patay yan, ha? Romeo Caluso, gandang gabi, Xerox. Nobody believe this kind of survey. Very stupid. Yung bulakbol, mataas ang percent, yung busy sa trabaho, bagsak, talagang nilalason ang utak natin. Napaka bullshit na survey. Totoo. 3JCO po. Ay, salamat friend sa papasko mo, ha. Sa totoo lang, malaking bagay na yun. 3JCO po. Hello, Xerox. Ayan na naman, yung survey na yan. At si Tikya, pa talaga, ha. Wow, unang-una, Xerox. Lagi natin sinasabi, bayad yung survey na yan. Tapos si Tikya pa. Naku, may kredibilidad ba ang babaeng yan? Tikya, may nagtatanong kung may kredibilidad ka. Pangalawa, bakit ba kasi ini-interview pa ng mga ganyan? Yun ang tanong. Ewan ko ba ito sa media na to? Alam naman natin na alyansa ng Tikya na yan. Pangatlo, minsan ang mga media rin naman ang may kasalanan kung bakit nagtatagumpay ang mga black propaganda. Sinabi mo ba ng mga masasamang tao? Ang media basta maka-scoop lang kahit nakakasama sa bayan, sige lang, okay lang ang balanced news. But not giving an opportunity sa mga oportunista na alam naman ng media na mali, tapos
bibigyan pa ng airtime, kaya nawiwili eh. Ay nako, 3J Shop ka. Alam mo yung airtime? Mahal yan. Eh, sa kanya, si Chavit, babayad siya na mag-i-interview sa kanya. Ganun yun. Romeo Calusa, Mr. President, gamitin mo na yung kamay na bakal, tablahin mo na lahat ang mga kumakalaban sa'yo. Martial law na ang kailangan mo. Patay tayo dyan. Sinabi ko na. 6 years na walang nagawa. Ang mga Duterte yan. Ang mga Duterte, yan ang trust ninyo. Sobrang gago na ang mga Pilipino pag ganyan ang mindset nyo. Totoo. 3J Shop ulit, Tawa-tawa si Rox. Nahiya pa si Sara ba? Si Sara. Bakit naman 30% ang kanyang survey? 37. Positive ha? Di na lang niya sinagad ng dapat 98%. Totoo. Ginawa 100 na. Gayahin niya si Gongdi na Gongdi, ang rating laging 90%. Saka yung kay BBM, bakit nagtira pa ng hindi 3%, friend. Negative 3%. Much lower than zero yata yun kasi negative na eh. 3%. Sana zero na lang, di ba? Nahiya pa. Totoo. Mga surveyor kayo. Hindi kaya, may konsensya kaya kayo? 3J Show ulit. Tama ka, Sir Rox. Ang AFP, ang siyang totoong survey. Kapag nasa inyo pa rin ang katapatan ng AFP, meaning to say, nagtitiwala sila sa iyo. Yung mga retired, I say it again, yung mga retired lang naman, ang mga bataan ni Gongdi. Kasi alam mo na, hanggat kasalukuyan, AFP ay tapat sa inyo, tapat sa iyo, ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Ang siyang may kapangyarihan at yan ang hindi makukuha ni Sara. Kung todo black propaganda na siya, lahat ginagawa na siya, verbal abuse kay BBM, paninira, adik, maisog, at kung ano-ano pa. Kasi di niya kaya ang AFP dahil alam ng AFP ang kahinatan ng Pilipinas kapag bumagsak ito sa kamay ni Sara. Totoo yan, ang problema. Sana nga hindi masilaw sa mga bilyon-bilyon kagaya ni Senator Sani Trillanes. 3J Show ulit Di na tayo dapat magtaka sa move na ito ng mga DDS. Sampahan si BBM ng impeachment kasi di umubra yung mga nakaraan nilang mga taktika. Kaya kung sinampahan si Sara ng impeachment, why not BBM 2? Ganun lang yun, totoo. Kaso Sir Rox, ang ating totoong Diyos ay para sa katotohanan. Alam naman ng lahat na ang mga Duterte ay mga sinungaling at hindi sila para sa bayan. Hindi pa hihintulot ng Diyos na sirain ni Sara ang Pilipinas. Marami tayong nagdarasal na hindi siya magtagumpay. Ang Diyos ay nakikinig at magtiwala lamang ang tao sa Diyos, hindi magtatagumpay yan si Sayad. Totoo yan, friend Jane ka ha. Elizabeth Iscare Good morning, Xerox. Ano ba yung Pulse Asia na? Pulse Asia yan. Ilang milyon ba tayo tapos ilang libo lang ang tinatanong? Wow ha. Bakit di man lang ako natanong? Bakit minsan sa survey na yan? Buisit yan. Fake yan. Di dapat pinapansin ang mga survey na yan. Mind conditioning lang yan para kunwari maraming Pinoy ang may gusto kay Sarang Baliw na yan. Kayo-kayo lang ang naniniwala dyan. Mga buwang din kayo para maniwala dyan. Totoo. Elizabeth ulit Sir, baka nga maging bansa tayo ng impyerno kasi sabi dyan sa survey si Sara na daw mananalo susunod na presidente. Magiging demonyo na din pala ang mga Pinoy kasi nga impyerno na ang bansa natin. Totoo yan, Elizabeth ka ha. Elizabeth ulit Yung interview na yan, ng babae na yan, DDS din yan. At halata namang tagapagtanggol yan ng mga Duterte. Ay, nako, kakainis. Di ba? David Estacio Jr., shout out. Si Tikya, papaniwalaan. Si Sara nung rally, 30 lang sumama. Yung makukulong na big fish, si Digong, di ba, big fish yun. Si Tevez, di ba, big fish yun, di ba? Kaya nga, pakulong din naman, di ba? Record breaking si BBM, negative 3. Ang trust rating, paktay na tol, sabi ng ukli ko. Lahat talaga ha. Dolor Garcia, Penami Bingson.
Eman Escalona nak, shout out. Oy, mission accomplished. Brother Elias Isyo. Hanggang mamaya, baka makapag-vlog pa ako ng isa. Oo, maaga pa naman. Oo, mag-aalas 3 pa lang ako dito. Oo, ha, mga boss. Kung hindi uulan, oo. No? Merry Christmas po ulit. Salamat po sa mga nagpapasko, sa totoo lang. God bless. Dasal. Oo, wala nung Trillanes na yan. Sino pa tayo para hindi magtaka sa mga galawan? Hindi naman basta tao si Senador Trillanes, katagal na senador, matalino, PMA, scholar, at hindi basta tao ho yan. Na tumutulong na sa gobyerno, ayaw namang gumalaw tong gobyerno, tataka na si Senador Trillanes. Sangay ng gobyerno, tawag na tuloy nito si Tikia sa ICU na. Magandang hapon po mga friend.